Gandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. At labis kami nagpapasalamat sa ating mayor for hosting us here sa Freedom Park. At medyo the blessings come, kaya sabi ko, ayan, ulan, blessings yan, di po ba? Kaya sabi ko, ano ba itong mad? Makabansang alagad ng Diyos. Yeah. Maisog na army ni Duterte. Oh my God. Alam po ninyo, sa Lunes, SONA na. Pero bago na po ang ibig sabihin ng SONA, hindi na State of the Nation Address. State of No Achievement. Yan. 2 taon na ho ang mga hinalal natin sa Malacanang. Pero hanggang ngayon, hindi pa po nilalabasan. Ang sabi sa Ingles, failure to launch. Ha? Hindi pa nagte-take off, 2 taon na. Ano kaya ang hinihintay ng administrasyong ito? Isa lamang ang naging achievement ng administrasyong ito. At yun ay ang performance ng ating Vice Presidente Sara Duterte sa Department of Education. Duterte! 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 Kaya po tayo ay nagpapasalamat kay Inday Sara sapagkat 70% po ng ating curriculum sa grade K-10 ay nireforma niya. Itinaas niya ang sweldo ng mga guro. Inonor niya ang bakasyon ng mga teachers. At niluwagan niya ang schedule para ang ating mga guro magtuturo na lamang, hindi na magkakaroon ng masyadong maraming administrative work. Kaya nakakahiya naman ang ating Pangulo. Isa lamang ang achievement niya kay Inday Sara pa. Nakakahiya! Nakakahiya! Ako po ay nagdala ng papel dito para hindi maulit yung mga sinasabi-sabi. 3 klase pong digmaan ang ating hinaharap. Ang una pong digmaan ay ang digmaan sa ating mga tahanan, sa ating mga kabuhayan. According to the Pulse Asia Survey ng June 2024, wala pa pong 1 buwan, ang pinakamataas na national concern ngayon ng Pilipino ay controlling inflation. 72% ang worried dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Agree ba kayo rito? Ha? Pangalawa, dapat daw itaas ang sahod ng mga manggagawa. 44%. Kailangan daw bawasan ang kahirapan. 32%. Kailangan daw mag-create ng mas marami pang trabaho. 30%. Kailangan putulin ang involuntary na kagutuman ng mga mahihirap na Pilipino, 20%.
kailangan bigyan ng mas malawak pang suporta ang mga farmers kasama ang pagbibenta ng kanilang mga ani, 13%. Yan po ang unang set ng mga digmaan na ating hinaharap. Pang-araw-araw. Habang tayo ay nasa loob ng ating tahanan, habang tayo ay naghahanap buhay. Ang pangalawa pong gera o digmaan ay nasa ating social order o kaayusan ng lipunan. Fighting graft and corruption, 22%. Promoting peace and order, 13%. Fighting criminality, 11%. Equal law enforcement, 9%. And preventing abuse of our kalikasan environment, 7%. Yan po ang pangalawa. Pero tatanong ninyo, bago punta sa pangatlo, bakit ba tayo? Bakit nagtataas ang presyo ng bilihin? Ito po ang mga sanhi. Una, mataas ang kuryente. Mataas ang presyo ng gasolina. Walang pumapasok na foreign investment. Bagsak ang peso sa dolyar. At aabot ho ng baka 66-1 at the end of 2024. Yan po. At dahil po bagsak ang peso, mahal ang pag-angkat ng mga raw materials na ating mga factory, kaya mas kakaunti ang nagagawang produkto. Kaya po ang ating inaangkat palabas ay nabawasan din. Sa larangan ng social order, sa inyo ba issue ang korupsyon sa gobyerno? Oo o hindi? Ayan. May korupsyon sa loto at sweepstakes. Ayan. Ang pabor ng Pangulo nasa mga barkada niya. Si Sabine Aboitiz kumita ng 27 billion noong 2022. Pagpasok ng 2023, ginamtimpalaan pa ni Marcos ng 20 billion na utang sa Land Bank of the Philippines. Korupsyon ba yan o hindi? Oh. Si Enrique Rason, binigyan niya ng extension sa Malampaya. Walang konsiderasyon sa gobyerno. In-extend niya ang kontrata ng 15 taon. May korupsyon ba dyan o hindi? Ayuda, bonggang-bongga, bigas, mabaho na, maitim pa. Kickback pa. Sa mga tawidan salapi ng bayan ay nasa mga elitista. Wala gutom ang sambayanan. Bakit? Dahil nabudol-budol tayo ni Marcos. Ang pangako, napako. Nangako siya
Itataguyod ko ang bisyon ng aking ama tungo sa isang balanced agro-industrial economy at towards sa isang lipunan na kung saan ay pantay-pantay ang tao. Natupad ba yun? Traidor sa sariling dugo. Traidor sa sariling ama. Inuna ang luho ng asawa. Ahas sa Malacanang. At dilihensya kaliwat kanan. Pangakong 20 ang kilo ng bigas, ngayon 60 na. Patay. Pangalawang pangako niya, itutuloy ko ang proyekto ni Duterte. Infrastruktura, at laban sa droga, laban sa terorista. Ano ang nangyari? Bumabalik yata ang droga? Bumabalik ba? Bumabalik ba ang krimen sa mga kalsada? Ay naku po, Diyos Mariusep. So nasaan? Nasaan ang atensyon? Kung mismong traidor siya sa interes ng sambayanan, nasaan ang atensyon ng ating Pangulo? Babalik po tayo. Babalik tayo sa survey. Defending the integrity of Philippine territory versus foreigners. May kaaway ba kayo? Akala ko wala na. Ang mga NPA nagsusukuan na eh. Ang mga MNLF at MILF nagsusukuan na umaayos ng BARM. Wala na halos tayong insurhensya sa loob ng bansa. Pero meron siyang isinakalat na marites na meron daw tayong kaaway na sa labas ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo doon? Ay, nako. Alam po ba ninyo ang ginawa niya? Noong Enero 2023, nagpunta siya sa China. Kinamayan niya si Xi Jinping. Si Xi Jinping ay nagbigay ng 25 bilyones sa proyekto at economic assistance. Regalo, utang, proyekto. Ayan, may tulay dyan ginagawa papunta sa Samal Island. Pero, Enero 2023 yun. Wala pa pong 3 linggo, Pebrero 2, 2023. Sinalubong ni Charlie Galvez si Lloyd Austin ng Amerika. At sila'y nag-anunsyo na daragdagan ng 4 na base militar ang 5 nauna na sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. 9 na silang lahat. Alam nyo ba nangyari? Nangako ang Amerika, magbibigay ng kalahating bilyon sa loob ng 5 taon. 100 million. 100 million a year for 5 years. Pinagpalit ni Marcos sa 23 billion na pinangako ng bansang China. Anong klaseng arithmetic yan? So lahat ng proyekto itinigil.
pati yung mga tren, proyekto ng tren, pati yung railroad system ng Mindanao, pinigil ni Marcos. Bakit? Ayaw niya na ang mag-finance dyan ay China. Ang gusto niya, yan ay gawing public-private partnership. Gagamitin daw niya ang Maharlika Investment Fund at yan ay tatapatan ng investors. Bakit? Dahil siguro merong mangungumisyon. Patay tayo dyan. So ano nangyari mga kabansa? Hindi na ako pakakalawig pa. Nagkaroon ng pagbabago ang pulisiya natin na imbes na tayo magkaroon ng balancing relasyon sa Amerika at sa China, napunta lahat ang atensyon sa Amerika, 0 ang China. 11 projects since February 2023 ng China, naka-hold. Ayaw simulan ni Marcos dahil siya ay na-hostage na ng mga Amerikano. At sunod-sunod na ang mga military exercises sa South China Sea. At noong Abril 17, nagpasok sila ng tinatawag natin na Typhoon Missile System. Ano ang Typhoon Missile System? Ito po ay isang sistema na nakapaglulunsad ng Tomahawk missiles na maaaring mag-travel ng 2,500 kilometers. Sa bandang kanan, pwedeng umabot ng Guam. Sa ilalim, pwedeng umabot ng Malaysia, Indonesia, Brunei, at Singapore. Sa bandang kaliwa, pwedeng pumunta ng Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam, at iba pa. At sa norte, pwedeng puntahan ng China at North Korea. Nung ipasok nila yan at nasama ang North Korea, anong ginawa ng Russia? Ang layo-layo ng Russia, biglang nagpunta si Putin sa North Korea sa Pyongyang at nagpirmahan si Putin at si Kim Jong-un ng isang military defense treaty na kung saan kung manganganib ang North Korea, nakatuon na rin hindi lamang mga missiles ng China, kundi missiles ng Russia at North Korea sa hindi lamang 9 na base militar ng Pilipinas, kung hindi, sabi ni Amy Marcos, 25 sites all over the country. Akala nyo ba ligtas kayo rito? Ang Tomahawk pwede hong magkarga ng nuclear weapon. At kung ang nuclear weapon na yan sasabog sa pinakamalapit dito sa Cagayan de Oro o di kaya sa Cebu, damay kayo rito sa Davao. Kaya dito sa 25 target ng hindi naman nating mga kaaway, kundi kaaway ng Amerikano. Bakit kailangang mga Pilipino ang magdusa? Alam nyo, matagal ako sa Amerika, nagtrabaho ako sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Isa lamang ang natutunan ko tungkol sa pakikipagkaibigan ng Amerika, ng Amerikanong gobyerno sa Pilipinas. They are willing, the Americans are willing to die up to the last Pilipino.
hindi ho sila magpapakamatay para sa atin. Ha? Tayo ang mamamatay. Kaya tayong mamamayan ayaw sa gera, yan ay ating tutulan. Ang presensya ng mga foreign military bases sa ating bansa ay ipagbawal natin. Gusto nyo ba yun? Ayaw nyo ba yun? Ayaw sa gera. Ayaw sa digmaan. Yan po. Kaya ang suma total mga kabansa, simple lamang. Marcos. Marcos! 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 Alis dyan! Maraming salamat po.